umaga pong muli mga kapatid. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Tunay pong napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay sama-samang kumakawin, aawit at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Sabi nga sa awit 145 verse 1 to 3, ang kadakilahan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ako titigil magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, papasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil pasalamatan
kapag naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, yung mga unexpected blessing na na-receive natin, sobrang nakakagalak. Parang sinasabi sa atin ng Lord, yan, nag-alala ka pa. Andito naman ako. Sabi nga po sa Hebreo 13:8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Napakaganda ng pangako ng ating Diyos, napakaganda ng character ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at hanggang kailanman. Kaya kung pangahawakan natin yun, at kung patuloy natin alalahanin yung kabutihan ng Diyos, pangahawakan natin yung mga salita niya, wala tayong ibang gagawin kundi magpuri. Wala tayong ibang gagawin kundi magpasalamat. Dahil walang katulad ang kanyang kabutihan. Walang katulad ang kanyang pag-ibig. At wala tayong ibang gagawin dahil araw-araw mararanasan natin yun. Kung hahayaan natin at titingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay.
napakasarap magpuri. Napakasarap sambitin ang lahat ng papurit pasasalamat para sa iyo lamang aming Panginoong Diyos. Ikaw lamang, Jesus, ang aming itinataas, ang aming pinasasalamatan. Dahil sa bawat araw, sa bawat umaga ng buhay namin, Panginoon, nararanasan namin ang iyong biyaya. Nararanasan namin ang iyong pag-ibig. Nararanasan namin, Panginoon, na meron kaming kasama, meron kaming tagapagligtas. Ikaw lamang aming Diyos, ang aming masasandalan, makakapitan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kalakasan. Tunay nga, Panginoon, ay walang hanggang papuri ay sa iyo lang namin ibabalik. Walang hanggang pasasalamat ay sa iyo lamang namin iaalay. Dahil hindi ka nagbago noon, ngayon at magpakailanman. Minahal mo kami noon pa man hindi kami karapat-dapat. Inibig at tinanggap mo kami, Panginoon, kahit kami makasalanan. At ngayon, Panginoon, kahit kami patuloy na nagkakasala, minamahal at tinatanggap mo pa rin. Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang bawat papurit sinambit ng aming mga labi, ang bawat pasasalamat na nagmula sa aming mga puso, Panginoon. Sa iyo namin itinataas, sa iyo namin ibinabalik, sa iyo namin ibinibigay, Panginoon, ang walang hanggang papuri, pasasalamat, kalwalhatian at kadakilaan. Ikaw ang kumilos sa puso ng bawat isa. Punuin mo, Panginoon, ang iyong presensya ang lugar na ito, Panginoon. Ikaw ang aming itataas. Jesus ng buhay namin, Panginoon. Ikaw lang ang aming Diyos na sasambahin at pasasambahin. Salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapunan. Kahit bago po natin tanggapin ang tinapay at ang saro na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po lahat ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Let us pray. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Una, sa isang mapayapang magdamag, Panginoon, namin sa Panginoon na iyong nilog, O Lord. Kahit sa umagang ito, O Lord, kami, Panginoon, nagising, O Lord. Taglay ang buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kahit sa oras na ito, Panginoon, kami po ay narito, O Lord, na sama-sama, Panginoon, na mag-aari ng pagsamba at papurihan ka, O Lord, sa iyong dakilang pangalan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O Lord, na kami, Panginoon, ay yung iningatan ng bawat isa, Panginoon. Pinagtagumpay mo, Panginoon, sa hamon ng buhay na ito, Panginoon. Sa mga suliranin, pagsubok, kat kayo, Panginoon, ay lagi namin kasama, O Lord. Hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan, O Lord. Kahit sa oras na ito, Panginoon, muli sa aming pag-alaala ng banal na hapunan, Panginoon. Bago namin tanggapin ang tinapay at ang saro, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, O Lord, at tumuhuli, Panginoon, ng paglilinis sa aming puso at isipan, O Lord. Aluman, Panginoon, ang karumihan na taglay na ito, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay gawin yung malinis, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat, O Lord, na lumapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Maging sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala na nagawa sa isang buong linggo, Panginoon. Hinihingi po namin ang iyong kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga inisip na hindi maganda, mga nasabi sa kapwa na hindi karapat-dapat, O Lord. Maging sa aming mga ginawa, hindi kalugod-lugod sa iyong banal na Panginoon. Hinihingi namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran, O Lord, upang sa aming pakikibahagi, Panginoon, kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat, O Lord. Pagkat kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord, kami, Panginoon, ay marumi at makasalanan, Panginoon. Ngunit, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Lord, hindi niyo kami, Panginoon, hinayaan na mapahamak, O Lord. Pagkos, Panginoon, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami, Panginoon, ay tubusin at iligtas na siya na kapahamakan, Panginoon. At sa aming pag-alaala, Panginoon, gawin niyo kami, Panginoon, ang karapat-dapat, Panginoon. Hanggang sa pagpapatuloy, Panginoon, ang gawa nito, O Lord. Hinihiling namin ang iyong pangunguna sa bawat isa, Panginoon. Yung banal na Espiritu, O Lord, ang siya manguna sa bawat isa, Panginoon. Maging sa simbolo ng katawan at dugo na aming tatanggapin, Panginoon, ito po ay aming tinataas sa inyo na ito ay inyong pagpalain at linisip, Panginoon, upang maging kalakasan ng aming spiritual na kaluluwa, Panginoon. Maging kagalingan sa aming physical, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa po pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay na siyang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. Ay, inumin po ang kopa. Purihin ang pagkarinig ng kanyang mga salita. Yun. Sa mapagpalang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Pwede po ba pumalapak yung mga anak ng Diyos? Amen. Lagi po ang nagbubutan. Pwede po itaas ang kamay ng mga nagmamahal sa Panginoon. Yes, praise God. Talagang tayo po natin nagmamahal sa Panginoon. Ano po? Tayo din po naman ay minahal ng Panginoon. Dahil tayo po mula po sa ating pag-gising kayo ng umaga at makarating dito, tayo po ay talaga pinapala ng Panginoon sa sobra-sobra po dahil tayo po natin mapupuri sa Kanya sa oras ito. Hindi po ba? Hindi po matutupasan ang kaya din ng paman ng pagmamahal sa atin ng Lord.
Kaya naman po na dapat natin ibalik ang mga blessing na ating natatanggap. Hindi lang po sa mga material na bagay. Yung pag-isip po lang natin sa umaga po ay talagang yung po ay blessing na po para sa atin. Alam niyo po, ako po ay mahilig po ako magsuri eh. Nagsuri po ako, hindi na po ako lalabas, dito na lang po sa loob. Tinatanong ko po yung sarili ko, bakit po mayroong mga kapatid tayo dito na talagang lagi pinagpapala hanggang sa mga oras na to. Ano po? Nakita ko po na sila po yung mga tao na yung mga blessing po na nakatatanggap nila po ay pinapahalaga po nila. Ano po? Lagi po sila nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat po sila ay nakakaranas din po ng mga pagsubok sa buhay, eh hindi po yung nagiging balakid sa kanila na binibigyan din po nila ng pasin yung mga nangangailangan. Kaya po sila po ay patuloy na binibigyan ng Panginoon ng blessing. Ganyan po sa pagbibigay ng ng kaloob. Hindi po nila kinukupitan yung Panginoon eh. Talagang po ano po yung para sa Panginoon, binibigay po nila. Kaya yung blessing po ay talagang nakalang para sa kanila eh. Po ba? Ano po? Yun po naman po hindi po ako kaangat sa buhay na nasuri ko rin po eh. Bakit po mayroong mga pamilya po na hanggang ngayon eh, ganun pa rin po yung kalagayan nila. Sa akin pong nakita, sila po yung nagsasabi ng mahal nila yung Panginoon. Anak sila ng Diyos. Pero ano pa rin pa yung pag-aalala nila sa buhay. Ano pa rin po yung kanilang pagkabalisa. Dahil po, hindi po pa sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Hindi po ba? So, ano man po meron, kung tayo po man po ay nagkukulat sa pinansyal na pangailangan, kailangan din po natin magbigay sa Panginoon. Bigyan po rin natin ng Panginoon ng pagkakaloob. Hindi mo po ganun kalaki o ang importante po sa atin ay binigyan po natin yung halaga yung para sa Panginoon sa ganitong araw na tayo po ay bibigay sa Kanya. Dahil gusto po ng Panginoon po ay yung tayo po ay nabibigay ng masaya. Meron tayo may ibigay para sa Kanya. May ibalik po yung blessing na pinagkaloob niya sa atin sa loob ng isang linggo, yun po ay napakalaking bagay na po sa ating Panginoon. Ayun po, kaya sa akin po pagsusuri talaga po ang pagbibigay po sa Lord talaga napakalaking bagay po. Talaga binabalik din po niya yung ano man po yung ating nakayanan, ano man po yung ating na ibahagi. Dahil hindi lang po tayo tagaw po lang dito eh. Dahil meron din po tayo mga vision na magkaroon ng sarili church. So meron po tayong kabahagi sa ating ibibigay, pagkakaloob. Yun po yung dapat natin iniisip na matuloy po yung ating plano na pagkaroon tayo ng sariling bahay-sambahan. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob. Sama-sama po yan, gano'n po yung kalaki o kaliit. Yan po ay ating tinatanggap. Ano po? So, meron po akong babasahin sa Kasulatan Isaiah. Isaiah chapter 55, verse 2. Ganito po yun. Bakit ginugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang pera tinita sa mga bagay na hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayo sa akin, at sundin ang utos ko. Ang patitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Yan po. Tayo po ay manalangin. Lord, muli po ay maraming salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa blessing na pinagkakala mo sa bawat isang pamilya na narito. Salamat po at hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Hindi mo kami pinagkukulang. Tinadadya mo po ang aming mga pananampalataya upang kami naman po ay lagi ng maglaan ng oras para sa Lord. Salamat po, Lord. Ikaw po ang aming pinapupurihan at tinataas sa magnito, Lord. Naman po, lahat po ang aming makayanan ay pagkakaroon siya, Lord, at makarating sa iyo ng magtiwasay, Lord. At gamit po sa aming bahay-sambahan, ano man po aming may pagkaroon siya, Lord, sa araw sa ito. Salamat po, Panginoon, sa walang kapag-ibig mo sa amin. Ito ay aming binabalik sa iyo, sa iyong bugtong na anak na si Jesus, Lord. Ito po ang aming sa aming dalangin, sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Can't get on my name, can't feel my hurt. Who
bright and morning stars who choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Who am I? The eyes that see my sin will look on me with love and watch me rise again. Who am I? The voice that calmed the seas would call out to the rain and calm the storms in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave dust in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I'm yours. Amen. Let's clap our hands to our God this morning. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Talaga pong ang dahilan kung bakit tayo narito nakakapaglingkod sa Panginoon, because of His grace alone. Biyaya lang po ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ka narito, biyaya lang ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, pasalamatan po natin siya. Hallelujah. So tayo po natin tumayo sa oras na ito, and let us listen to the Word of God. If you have your Bible, you can turn your Bible in Ephesians. Ano po? Once again, balikan natin itong Ephesians. Ito yung tinalakay din natin last week. Yung tinalakay natin last week is also from the book of Ephesians. But then, go back to chapter 4.
Last week, chapter 5 po tayo. Chapter 4, verse 11 to 12. And we're gonna talk about the importance of the ministry. Ang kahalagahan ng ministeryo o ng paglilingkod. So Ephesians chapter 4, verse 11 to 12, sabi po dyan, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Sa Tagalog po, ang nakalagay ay ganito. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa kaisa-isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Then, let's go back doon sa verse 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may maging propeta, ang iba ay maging ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Tayo po'y manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po. Minsan pa, dinako mo po kaming lahat sa lugar na ito para pag-aralan ang iyong mga salita. Panginoon, buksan mo ang puso namin. Palambutin mo ng gusto, durugin mo, Panginoon, para po na sa ganon, ang mga mensahe mo ay tuluyang pumasok, makapenetrate at bumago sa buhay namin, Panginoon. Mangusap kayo sa pamamagitan ng iyong banal na spirito na sinugo mo sa bawat isa simula ng kami tumanggap sa inyo. Mangusap kayo, Panginoon, para po na sa ganon ang aming mga mapag-aaralan ay hindi mawalan ng kabuluhan, kundi ito'y tunay, Panginoon, na bumago sa aming pagkatao. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito ang aming samo at dalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin once more ang Lord. Praise God, you may be seated. Noong nakaraang linggo ho, pinag-aralan po natin yung pursuing wise living o yung pagsusumikap po natin na mabuhay na may karunungan. Ano ang dahilan? Bakit kinakailangan tayong mabuhay na mayroong karunungan? Nakita ho natin last week, sabi ng Biblia, because the days are evil. Ibig po sabihin, itong mga panahon na to, hindi po natin masabi ang panahon. Tama po ba? Ang panahon po ay napakasama. Ano ho? At ang mundo, kung mapapansin niyo po, ang mundo po natin pasama ng pasama. Ang tao po palala ng palala. Ewan ko po kung napansin niyo po yan. Ang krimen ng tao ay palala ng palala. Ang ginagawang kasalanan, palalim ng palalim. Nakakalungkot po yan. Ang pag-ibig ng tao, palamig ng palamig. Ang tao ngayon ay nagiging makasarili. Ang tao ngayon ang iniisip lang sarili at hindi na po iniintindi ang kanyang kapwa. And therefore, ang sabi ng Panginoon through Apostle Paul, we need to live wisely. Kailangan mabuhay po tayo ng may karunungan. We have to pursue wise living. Isang reason pa po why we have to pursue wise living is because hindi natin alam ang buhay. Tama po ba? Hindi mo alam ang buhay. How long or how short ang buhay mo. And sometimes napapalitaan na lang po natin, katulad yung isang elder po ng Church of Christ sa Alasasin, kasama pa po namin ni Pastor Kit sa seminar. And in fact, kasama po sa RDP, sa Relational Discipleship Philippines, kasama at kagrupo nila Pastor Jonathan. Alam niyo po kung ano nangyari? Isang atake lang sa puso. Sabay-sabay silang kumakain ng biglang nanigas ang panga and then DOA na po. Dead on arrival. And he's only on his 50. Meaning, ang buhay po ng tao maikli, hindi mo masabi. At maiisip po natin, ako yung 50 or 50 plus, napakabata pa, marami pang magagawa. Amen po ba? Pero sino po ba ang makakapagsabi kung ang buhay mo abutin ka ng 70 or 80 o hanggang ngayon na lang o hanggang bukas na lang? Wala pong makakapagsabi sa atin kung hanggang kailan ang buhay natin. And so, sabi po ni Paul, you have to live wisely. You have to pursue wise living. At dito sa bagay po na ito, gusto ko makita natin ngayon yung importansya ng paglilingkod po natin. Because kung hindi po tayo mabubuhay na may karunungan, hindi natin makikita yung importansya ng ministry na dapat po nating gampanan. Nakakalungkot man isipin, pero marami pong mga tao ang tumanggap kay Kristo, pero hindi po nakikita yung importansya nila sa loob ng ministeryo at ng gawain ng Panginoon.
Tanong po this morning, have you ever asked yourself, why do you need to serve in the ministry? Ngayon, tanong mo naman sa sarili mo, ba't kailangan ko ba maglingkod? Ba't kailangan ko magministeryo? Sometimes, nararamdaman po natin, hindi kasi ako qualified siguro, baka hindi ako para dyan. Ilan po sa atin nakaramdam na ng gano'n? Na sometimes we are unqualified kasi makasalanan tayo. Meron tayong mali. Alam niyo, sa totoo lang po, wala naman po tumatayo rito. Even ako po, na perfect. All of us are broken. Tama po ba? Tama po? Lahat po tayo rito ay may tinatawag na kasalanan. Meron tayong kahinaan. And sometimes we fall. Or most of the time, we fall. Bumabagsak po tayo, nagkakasala tayo, nasasaktan natin ang Panginoon. Now, who among us is worthy to serve the Lord? None of us. Wala po sa ating karapat-dapat. Wala po. Sometimes nararamdaman po natin na we are unqualified. Sometimes naman, ang pakiramdam natin, sobrang busy tayo. Kaya wala tayong time para mag-serve. Wala akong time, sister. Wala akong time, brother. Wala akong time, pastor. Kasi po, I'm too busy. Sino po dito nagsasabing busy siya? Marami siyang ginagawa. Sabi ng Bible, you have to be wise. You know why? Because if you are too busy, wala kang nagagawa sa ministry. You have to think about it and evaluate yourself. Especially you are a Christian. You are a child of God. You have to think about these things. I am a child of God and yet I don't have ministry in the church. I am a child of God and yet wala akong ginagawa para kay Lord. Pero ang dami kong ginagawa sa mundo. I am a child of God and yet busy ako sa sanlibutan pero wala akong oras at panahon para maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, sometimes naisip po natin, pangatlo, baka naman walang impact tong gagawin ko. So, wag na lang, ayoko na lang mag-ministry, baka hindi ako effective. Mga kapatid, kailan mo malalaman na effective ka? Kapag ka po ikaw ay nagpagamit, doon mo lamang malalaman po. Alam niyo po, the ministry is not just for pastors. Gusto pong makita niyo po ito. Ang ministeryo po ay hindi lang po para kay pastor. Ang ministry, when we say ministry o paglilingkod, okay? Service. Ang paglilingkod po ay hindi lang para kay pastor. Hindi lang po para sa mga elders natin. Hindi lang po para sa mga diakonesa natin. Hindi lang po para sa praise and worship team. Hindi lang po para sa mga musicians. No. Ang ministry po, mga kapatid, ay para sa lahat. This is not only for the leaders. Rather, this is for all the children of God. And we are all called by our God to serve Him. Amen? Sino ang aasahan natin maglingkod sa Panginoon? Yung mga anghel? Naglilingkod na po yan. Maglilingkod sa Panginoon, yung mga nilikha po niya. Yung pong ilog, umaawit, yung mga ibon, umaawit, lahat po sila naglilingkod sa paraan na meron po sila at ibinigay sa kanila. Ikaw, anong paglilingkod ang ginagawa mo? If you are really pursuing wise living, iisipin mo yon. Ang buhay ko maikli lang. Anong paglilingkod ang ginawa ko sa Panginoon? Anong oras at panahon ang ginugol ko sa Panginoon? O ang lahat ba ng oras at panahon, inugol ko na lang sa sarili ko, sa pamilya ko, sa kamag-anak ko, o sa bansang ito. Pero wala akong oras para kay Lord. And sometimes nakakalungkot isipin na marinig mo, no time. Pastor, I'm sorry, I don't have time. Pastor, I'm sorry, wala akong time para sa ganyan, wala akong time para sa ganito. Hindi ho totoo. All of us has been given by our God what we call time. You and I has been given 24 hours a day. Meron po bang 23 lang? Meron po? Meron po bang 12 hours lang ang binigay ni Lord? No. Lahat po tayo binigyan ng 24 hours. Amen po ba? But this is a question of priority. Ang priority mo ba sa 24 hours na yan ay sino at ano? Kasi po, ang sabi po dito, so Christ Himself, look at this verse. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service. So hindi lang po pala yung apostles, yung prophets, yung evangelists, yung pastors, and teachers ang maglilingkod. Hindi po. Andyan sila para turuan tayo, i-equip tayo for the work of service, for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up.
Now, 3 important things na gusto ko makita natin sa talatang ito. Gusto ko makita nyo, unang-una, Christ Himself gave the ministry. Si Kristo mismo nagbigay nito. Tinanggap mo ba natin si Kristo? Amen. Ang tanong, tinanggap mo ba yung ministry? Hindi mo pwedeng, alam niyo po, hindi mo pwedeng paghiwalayin yun eh. Lord, tinatanggap kita, pero ayoko ng responsibility, ha? Ayoko ng ano. Hindi pwedeng ganun eh. The moment na pumasok ka sa relationship, mababago ang buhay mo, mababago ang priority mo. Tignan mo nung nag-asawa ka. Di ba na iba priority mo? Sa mga may asawa, tanongin mo nga, totoo ba yan? Totoo, di mo ba? Every time, look at this, every time na pumapasok ang isang tao sa relationship, nababago ang buhay niya. And from the time na pumasok ka sa pag-aasawa, nabago ang buhay mo. Na iba ang priority mo. Na iba ang focus mo. Why? May asawa ka na eh. Samantalang nung single ka, wala sa iyo yan. Hindi mo nga iniisip yung pag-ipon, wala sa iyo yung pagbili ng bahay, wala sa iyo yung pag-iisip na kahit paano mayroon kang investment, wala yan sa iyo. Why? Single eh. Gala dito, gala doon. Pero nag-asawa ka, nabago buhay mo. Eh lalo na nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, nung pumasok ka sa pakikipagrelasyon kay Kristo, nabago ang buhay mo. Amen po ba? Nabago. Na iba ang priority mo, na iba ang focus mo. At yun dapat nakikita sa atin. So, hindi mo pwedeng sabihin mo, Lord, I'm sorry, I don't have time. But I have a relationship with you, Lord. Sasabihin ni Lord, akala ko may relasyon tayo. Alam mo, tinawag kita, pero hindi na kita tinawag para tanggapin ako. Nung tinanggap mo ako, kasama doon yung responsibilidad. Amen mo ba? So, dapat meron tayong time. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat may time ka. Di ba? Another thing na gusto ko makita niyo dito, it is for all believers. So, walang exemption po dito. Pati mo bata, kasama po dito. Mga anak. Kaya po, tingnan nyo, napakasarap ng pamilya. Think about this. Napakasarap ng pamilya na naglilingkod ng buo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Napakasarap ng pamilya na ang tatay nagsishare ng gospel o kaya siya po ay naglilid, nagpapacilitate ng small group. Si nanay naman po ay isang diakonesa, tumutulong sa gawain ng kababaihan, namimigay ng tulong sa mahihirap na kapatiran. Ang mga anak involved sa praise and worship o kaya naman po naglilid din ng mga cell group o connect group na maliliit. Sarap ng gano'n. Amen po ba? Amen? Ang sarap ng gano'n. Gusto niyo po ba yung gano'ng pamilya? Kesa naman po doon sa pamilya, ang tatay, nagsasabong, nagsusugal, si nanay, nagchichismis, ang mga anak, cellphone ng cellphone. Gusto niyo po ba yung ganong pamilya? Silence means? Gusto niyo po ba yung ganong pamilya? Of course, hindi. Hindi po natin gusto yun. And therefore, the Lord is telling us that Christ Himself gave the ministry, and this ministry is for all. Hindi lang kayo mag-asawa, i-involve nyo yung anak nyo. Eh, pastor, kasi po, parang napipilitan lang. Okay na po yun. Di ba ganyan ka rin naman nung una, napipilitan ka lang din. Pero tignan mo ngayon, love mo na ang ministry. Alam nyo, pag di nyo in-involve ang anak nyo, mai-involve yan sa iba. Pag di nyo in-involve ang anak nyo sa Bible, hindi nyo in-involve ang anak nyo sa ministry of the church, sa ibang bagay ang mai-involve. At sa bandang huli, pagsisisihan nyo na hindi nyo in-involve yung anak nyo. Kailan nyo in-involve yung anak nyo? Pagka nakakulong na. Kailan nyo in-involve yung anak nyo? Pagka po siya ay nagbabad na sa kanyang barkada. Kailan nyo involve ang anak ninyo? Kapag ka siya po ay matanda na at tamad na, ayaw na niya ang mga bagay na to? Hindi po. Ngayon pa lang po, i-involve nyo na. Sa Sunday school, nagsisimula yan. And then, pupunta ho sila sa mga juniors and then young people. Involve nyo na po sila. Tignan nyo po kung saang ministry pwede nyo isama ang inyong mga anak. Suportahan natin ang mga anak natin. Why? Because sila po ang papalit sa atin. E paano po kung hindi natin bibigyan ng opportunity yung mga anak po natin na makapag-ministry, samantalang this ministry is for everyone, for every believer. Remember that the ministry, this is the 13, strengthens and strengthens the church. Ito ho ang nagpapalakas sa isang iglesia.
So let's keep on and let's talk about why ministry is important and how can I grow? How can we grow in our service to the Lord? Number one, tandaan niyo po ito. Ministry is a call from God. Hindi po ito panawagan ni Pastor. Okay? Maliwanag po ba yan? Clear po ba yan? Ang ministry po na ipinag-aanyaya po ninyo o sa inyo, ni Pastor, ni Mr. Carol, ng mga elders, ng mga facilitators ng grupo, ay hindi po para o galing sa amin, para sa inyo. Hindi po. Ito po ay a call or panawagan ng Diyos. We are all called to serve. And a lot of people think that the ministry is only for full-time workers of the church. But that's not true. All Christians are called to serve in the way that God has ordained. Lahat po tayo binigyan ng gifts. Ang purpose ng Diyos kung bakit ka binigyan ng gifts na ganyan ay para maipaglingkod mo sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapatiran. Amen. Ano po sabi 1 Peter chapter 4 verse 10? Each of you should use, look at the word, should use, dapat mong gamitin. Sabi po dyan, each of you should use whatever gifts you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. That is, God has given all of us a unique talent and abilities to use in service. Alam niyo kung ano nakakalungkot? Na if you have the ability, you have that capacity or skill, pero napapakinabangan ng sanlibutan, pero hindi nagagamit kay Lord. Malungkot yun. So if you have the ability to teach, use it in discipleship. If you are good in, sabihin po natin na sa mga youth dito, yung mga cheerleading, gamitin nyo yan. Kung kayo po'y magaling umawit, gamitin niyo po yan. If you have the gift of encouragement, then encourage the brothers and sisters in faith. Di ba? If you are good in music, mag-involve po kayo sa praise and worship music. Tumatanda na po sina Pastor Kit. Opo, hindi nga lang siya lumalaki. Pero tumatanda na po sila. Si Shane po. Dati po, ilang taong ka anak nung tinuturuan ka ni Kuya Kit? O 11 or 12. Aha. Ilang taon na po si Shane ngayon? Ilang taon ka na ngayon na? Ha? 22. Isipin niyo po yan. Come to think of this. From 11 or 12 years old ngayon, 22 na ho siya. Tumatanda na ho sila. Ay, sino papalit sa mga yan? Si Pastor Amante, magda-drums. Si Pastor Rolly, magigitara. Bass guitar naman po, si Brother Mar. Ay, naku po. Ay, baka ho, punebre ang tugtugan natin dito pag nagkataon yan ang mga nilagay ho natin. Di ba? Baka mamaya yung tugtugan na sa biyaya. Sa biyaya mo lamang. Bilisan niyo po, mabilis na to. Eh, nagtatandaan na po eh. Ang ipapalit niyo rin po ba, matatanda? Mga kapatid, lalo na po yung mga may anak-anak ho dito, itulak niyo po sa paglilingkod yung mga anak po ninyo. Sometimes, nakakalungkot isipin, yung mga anak natin, gusto natin mag-excel sa school. Tama po ba po? Mag-aral ka mabuti, kasi ganito. Alam niyo, dami kong nakita na nag-excel sa school pero hindi naging matagumpay. Pero marami rin akong alam na hindi naman nakatapos halos sa pag-aaral at di ko sini-encourage sa huwag kayo magtapos. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ang plano ng Diyos, kung paano kumilos ang Panginoon. Marami akong nakilala na hindi naman nakatapos sa pag-aaral o kung nakatapos man, wala sila sa section A, andun sila sa section D, pababa. Pero ngayon, ang tagumpay po nila. Bakit po? Dahil meron silang Kristo sa buhay po nila. Meaning yung mag-aaral, advantage yun. Pero yung assurance na kay Lord, ang assurance na kay Lord, I want to say it again, ang assurance na kay Lord. So encourage nyo po yung anak nyo na, anak, maglingkod ka sa Panginoon kasi ang assurance nasa Panginoon. Kasi kahit napakagaling mo sa school, kahit napakataas ng grade mo, kahit na ikaw na ang pinakamagaling sa buong eskwelahan nyo, kung wala ka kay Lord, di ka naglilingkod, walang kwenta ang lahat.
Kaya encourage ko po kayo, mga anak nyo, sige po. Encourage nyo po, anak, kumanta ka doon, anak, magsilbi ka ganito. Habang bata pa po sila, habang andyan pa ho tayo, may encourage pa ho ba natin sila pag wala na ho tayo? Malabo na. Bakit po? Kasi pag lumipas po tayo sa mundong ito, sino pa ang mag-encourage sa mga susunod sa kanila? Nagtatandaan na po, pati yung praise and worship din natin dito, nakita niyo ba? Nakita niyo po? Si Sister Joby? Nagtatandaan na po yung mga yan. Parang ayaw niyo maniwala. Totoo po yan. Nagtatandaan na po sila. Baka sa susunod na araw, mga panahon, yung boses po nila malat na. Bakit po? Mabilis na mamalat pag matanda. Mabagal, mabilis mamalat, at mabilis mapagod. Eh yung mga kabataan, nako, masigla ho yung mga yan. Eh problema, kung hindi po natin encourage yung mga anak natin, ang nakakalungkot ito, ang galing-galing sa school, pero sa church hindi. Ay ba't nagkaganon? Tayo may problema dyan, parents. Tayo may problema dyan. Bakit? Sino ba kasama nila sa bahay? Ako ba? Ako? Hindi ako. Kayo. Kayo ang magulang. Ako, kasama ko yan, si Kit. Eh yan, kahit antok na antok, pag sinabi kong gumising ka, may lakad tayo. Kasi yan, gumising ka, may lakad tayo. Samahan mo ko. Sama. Simula kong bata pa yan. Imagine niyo po si Kit, 3 years old, kasama ko na sa Don Jose. Kasama na namin Sister Carol sa Don Jose. That time, mga bata pa yan, sila Pastor Vic, saka Sister Ara. Ngayon, mukhang bata na lang. Ano po ang point ko? Nagtatandaan tayo. Ang tanong, paano yung church, paano po yung paglilingkod ng mga anak natin kung hindi natin sila i-guide? I-guide nyo po sila ngayon pa lang. Encourage nyo po sila ngayon pa lang. Para pagdating ng araw, meron po silang assurance. Ministry is not optional, mga kapatid. Hindi po ito optional. It is commandment. Utos po ito. Sometimes we think that service can only be done when we have the time. Katulad binanggit ko kanina. Sa kanila, Pastor, wala po kasi akong oras. But service is more than just an extra activity. It's a command from God. It's a command from God. Utos ng Diyos. And therefore, hindi po ito optional. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pag may time ako, magsiserve ako. Sorry ka na lang, pag wala, tablado kayo, Lord, sa akin. Wala akong time eh. Kapatid, it's a matter of priority. Pag na-realize mo na binigyan ka ng oras ng Diyos, pag na-realize mo meron ka palang 24 hours a day, at na-realize mo kung paano i-budget yung oras. Di ba yung pinag-usapan natin last week sa Wise Living? Very important po yung yung pag-manage ng time. Meaning, bibigyan mo ng oras. Ilan po sa atin dito, yung pag ini-invite sa Connect Group, sasabihin walang time. Wag na po kayo magtaas ng kamay. Kilala ko na kayo. Wala pong time. Kailan po kayo magkakaroon ng time? And this is the saddest thing. Kung kailan po tayo, ang tao po, generally speaking, kung kailan ang tao nakaratay at mahina, doon may time. Aantayin mo yun. Sino po rito yung gusto maglingkod kay Lord, yung nakaratay na siya, yung gusto ko sana umaten, Pastor, kaya lang, ang daming masakit sa katawan ko. Sino po yung ganito? Eh, nung panahon walang masakit sa katawan mo, kung saan ka nagpupunta? Hindi ka nga makasama sa gawain, pero sa mga barkada at kaibigan, andoon ka. Iniimbitahan ka ni Pastor, ikaw pa itong nagagalit. Makulit daw itong si Pastor. Ay, talaga ang Pastor po makulit. Bakit? Tatay mo yun sa pananampalataya. Di ba yung mga tatay makulit? Amen po ba mga tatay? Pero yung kakulitan namin sa ikabubuti. Di po ba? So what's the point? The point is, kapag ka po tayo ay may lakas, may oras, kabataan, malakas, ma-realize po natin, ay ito yung time para mag-serve ako kay Lord. Hindi ko dapat palagpasin ang pagkakataong ito na mag-serve kay Lord. Ano po sabi ni Ecclesiastes? Alalahanin mo ang Panginoon habang ikaw ay bata pa. Habang bata ka pa, kailan ka maglilingkod? Kapag puti na ang buhok, kapag mahina na at wala nang sigla, doon ka maglilingkod sa Panginoon? Well, hindi naman masama kung yun ang gusto mo, kaya lang nakakapanghinayang.
Nakakapanghinayang. Huwag po natin sabihin wala tayong oras. Doon sa Mark chapter 10 verse 45, very clear ang sinabi niya, for even the Son of Man did not come to serve or to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. If Jesus Himself, look at this, if Jesus Himself, the Son of God, served instead of being served, shouldn't we also serve? Diba? Kung yun ng anak ng Diyos, si Jesus Christ na Panginoon natin, pumarito para maglingkod at hindi paglingkod. Kaya dapat gano'n ang attitude natin. Now, this is the question. How do you respond to God's call? Unang-una, discover your gifts. Alamin mo kung anong gift mo. Alam niyo po ba kung anong gift niya? Kayo po, alam niyo po kung anong gift niya? Alamin natin kung anong gift natin. Di ba? At yung gift natin po na yung mga kapatid, ano yung spiritual gifts na meron tayo, ipaglingkod natin. Use your talent. Do you want to use your talent to serve others? Dapat. Di ba? And then check your attitude. Do you serve the ministry as privilege or burden? Ito po ang tanong ko. Pag po ba kayo naglilingkod, ang tingin niyo po ba doon, burden o blessing? It should be a blessing. Kaya lang kung minsan nagiging burden, pag tumitingin ka na sa iba, parang ako na lang ang gumagawa nito. Parang wala sila. Sabi, sama-sama, tapos ako lang mag-isa. Hira talaga yung mga yan. Ayoko na nga lang din maglingkod. Oh, patay ka. Bakit? Ginagawa mo ba yan para kanino? Alam niyo, ang ministry is an outpouring love. Outpouring expression of your love to God. Pag mahal mo ang Diyos, hindi ka kinakailangan pilitin sa ministeryo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi kita pipilitin. That's it. Bakit? Hindi mo kailangan pilitin ang katabi mo sa paglilingkod sa Lord. Kasi pag mahal niyan, pag mahal niyang totoo, pag mahal niyang totoo, ang kanyang Panginoon, hindi mo pipilitin, kusang bubukal sa puso niya yung maglingkod. O, balikan natin mag-asawa. Di ba? Noong kayo po ay mag-asawa, o bago pa kayo mag-asawa, noong ikaw pa lang ay nanliligaw, o lalaki, tatandaan mo yan, di ba? Noong nanliligaw ka pa lang, di ba? Effort na effort ka. Di ba? Alala yun? Bibigay ng bulaklak, di ba? Dalaw-dalaw, nararanasan ni Kit yan ngayon. Alam niyo yan? Kahit malayo, malapit rin. Di ba, gano'n ba? Panay ang tiyak, di ba? Di makatulog, kumusta? Tanong, inutusan ko ba si Kit na gano'n ang ganito lang ang gawin mo? Ganito ang gawin mo. Padalhan mo ng ganito. Lagyan mo ng ganito. Hindi! Bakit? Kusa po yun. Bakit? Umiibig eh. Di ba mansing blooming sikit niya? Nagtatalo mo ito na eh. Ha? Ay, iyan, ngayon niya lang nararanasan, nagbibinata mo sikit niya, no? Pero di ba yan din naman yung ginawa niyo, mga kabinataan nung araw nung nanliligaw kayo? O, tanong po, pagka po ba, noon text pa eh, text. Naalala niyo, hindi chat eh, text pa noon, di ba? Yung mga bata-bata pa kami. Kaya parang nila Pastor Amante, sulat yan. Sulat. Ha? O, di ba? O. Pag malayo, telegram. Panahon nila yun. Okay? Pero yung time namin, may text na noon eh. Di ba? Tanong, may nag-uutos mo sa akin na i-text mo, sabihin mo ganito. Wala. Wala nag-uutos, pero kinukusa. May nag-uutos ba sa'yong dumalaw doon sa nililigawan mo? Wala. Pero ikaw may kusa. May nag-utos ba sa'yo na magbigay ka ng chocolate, magregalo ka ng ganito? May nag-utos ba? Wala. Miski yung nililigawan mo, hindi naman niya iutos yun eh. Bakit? Siyempre, siya ang nililigawan. Gusto niya yun, sinusuyo siya. Ang tanong, sa'yo ba na nanunuyo may nag-utos? Wala. Pero bakit mo yun ginagawa? That is the biggest question. Bakit mo yun ginagawa? Dahil mahal mo siya. Diba? Totoo ba yung mahal mo eh! Ang tanong po ito, sino po nagmamahal dito sa Panginoon? Sino po? Ay, pagka po mahal ang Panginoon, taas ang kamay talaga. Mahal eh. Hindi. Sino nagmamahal sa Panginoon?
Pa-cute? Ano ba yun? Wala, bawal na magpa-cute kay Lord. Talagang sabihin nyo, sino mo nagmamahal sa Panginoon dito? Ayan, palakpakan natin yan, Lord! Dami nagmamahal kay Lord. O, tanungin mo yung katabi mo. Anong ministeryo mo? yun na nga yun eh. Doon na tayo nasisilat eh. So sabihin natin, sino nagmamahal sa Panginoon? Anong ministeryo mo? Pastor, next point na po. Mahal mo ang Lord. Let that love pour out from your heart. Hayaan mo siyang lumabas, hayaan mo siyang bumuhos, hayaan mo siyang ma-express. Let that love be expressed by serving the Lord in the ministry. Kasi isang beses ka lang mabubuhay at pagkatapos ng buhay na yan, haharap ka sa Panginoon. The second point. Are you still with me, church? Yes. Amen. Pangalawa po, ministry strengthens the church. Gusto niyo po ba malakas po ang Church of Christ San Pedro? Yes. Pagka po gusto nating malakas po ito, kailangan po na andun tayo para maglingkod sa isa't isa. Ministry binds the body of Christ. Ano po? A church is more than just a building. No po? It is actually a living body made up of different parts that have its own function. And lahat po tayo part ng church na ito. Amen po ba? You're part of this COC San Pedro family. Amen? And since you are part of this, meron kang dapat gawin. Meron kang dapat bahagi. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 27, maliwanag ang sinabi doon eh, now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Bawat isa sa inyo ay bahagi ng church na iyon. Imagine, if your body was all hands, but no legs, all eyes, but no ears, tingin po ba ninyo yung katawan makaka-work properly? Ha? No. Hindi, di ba? The church is the same. Everyone needs it to grow. Lahat po tayo ay kailangan dito para ang church ng Lord, ang ministry, ang kingdom ni Lord ay lumago. So, kinakailangan ang ministry ginagampanan natin. The ministry grows the church eh. The first church in the book of Acts grew because believers were faithful in their service. Tignan niyo po yung Acts chapter 2 verse 42, sabi po dyan, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, the breaking of bread, and to prayer. Anong sabi po? And the Lord added to their numbers daily, those who were being saved. Because all of them are faithful in their ministry, they are performing well in their ministry, and sabi ng Bible, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Sino po nagdadagdag? Ang Lord. Bakit po sila dinagdagan ng Panginoon? Kasi everybody is doing their part. Eh bakit naman tayo bibigyan ng Lord ng mga karagdagan kung hindi tayo marunong mag-alaga at kung hindi natin gagawin yung ating pong part? Sometimes sinisip natin, bahala na si pastor dyan. Hindi ko kaya ni pastor lahat to. Ako po ay inilagay ng Lord dito to equip every one of you. To equip every one of us, mga kapatid. But bear in mind, ilagay natin sa isip natin that ministry is for all of us. Everyone needs to grow. And the church will grow if everyone will perform his ministry for the Lord. Not because it is your responsibility, but because you love the Lord. Amen po ba? Amen po ba? When we are serious about serving, our faith is deepened. Ito po maganda. Pag nagmi-ministeryo ka, lumalalim ang iyong pananampalataya. Yung mga walang ministry, upo lang ng upo every Sunday, yun ang ministry nila. Hindi na lalim yun. Ang lumalalim yung upuan. Pero yung pananampalataya, hindi. Kaya wag po kayong makontento na every Sunday, pupunta lang po kayo dito para umupo. Hindi. Gusto ko po kayong ganyan kayo mag-involve po kayo sa small group.
Kasi kapag kayo po ay involved sa small group, malalaman po ninyo kung anong ministry na pwede nyong gawin sa ibang mga kapatiran o sa mga kapatiran nasa area po ninyo. Huwag po kayo makontento na every Sunday pupunta kayo, uupo dito and that's your ministry. Hindi po. Find out what can you do para po sa kingdom ni God. Why? Because when we have the ministry, it deepens our faith. Lumalalim tayo. More people will be brought to Christ. And the world will see the light of the gospel more clearly because you serve the Lord in the ministry. Now, how do you help the church? Paano ba tayo tutulong? Huwag natin kakalimutan, we need to pray, or we need prayer support. Every Wednesday, ang prayer warriors ay nagpupunta ho dito para manalangin. Gusto ko po kayong ganyakin. If you have time, be part of the prayer warriors. Maging bahagi po kayo ng mga prayer warriors. Hindi nyo lang po alam, pero napakalaki po ng nagagawa ng panalangin natin para sa iba. So every Wednesday, come here at 7:30. We'll end up at 8:30. It's only 1 hour. Punta ko kayo dito and be part of the prayer warriors. Next week, that will be our topic. The power of the prayer warriors. So come here next Sunday. At makita niyo po yung topic natin all about that. But as of moment, I want to encourage all of you. Come every Wednesday to pray for the church. Ang tanong po ito, have you ever prayed for your pastors or church leaders? Have you prayed for our church? Nag-pray po ba kayo para sa church? Sometimes, pinagpe-pray po natin yung trabaho, pinagpe-pray po natin yung ating mga pangailangan, we pray for our kids, we pray for our family. Pero nakakalimutan natin pag-pray at church. Baka kaya may mga inaantay ang church na hindi pa dumarating because lack of prayers po tayo. Mga kapatid, a prayerful church is a powerful church. So if you want this church to be powerful, we need to be prayerful, mga kapatid. Come every Wednesday, we have this power night and experience the power of prayers. Not only that, how are we going to help the church? We need contribution. You need to contribute. Is there anything that you can do to help our church to grow? Meron ba tayong magagawa para ang church na kinabibilangan natin ay lumago? Find out ano ang iyong maaaring may contribute. Is it financial? Is it moral? Is it spiritual? Tingnan mo, saan ba ako pwede makatulong? Importante po dito, hinahanap natin kung saan tayo pwedeng gamitin ni Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And we need to have personal mission. Dapat nagsiset ka ng personal mission. Ang tanong po ito, do you see the mission of the church as your personal mission as well? Ano ba yung mission natin? Connect people to God and to one another. Ano mission natin? Mag-reach out ng mga tao para dalhin sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon sila ng kaligtasan. Meron po ba tayong ganung desire sa puso natin? Ako po'y natutuwa kasi yung response ng ating mga small group ay napakaganda. Every Friday, by the way, most of our Fridays, meron po pagtitipon yung mga leaders I'm calling the attention ng mga leaders every Friday na makapagkita, makapag-share ko ano nangyayari sa grupo. Natutuwa po ako. Kasi nararamdaman na po nila sa kanilang sarili na ito yung kanilang personal mission. And they are now going and they are now doing the mission in every fishing ground, fishing place na kinaroroonan po nila. So congratulations mga leaders. Pwede ba natin palakpakan yung mga facilitators po natin? Praise the Lord. Natutuwa po talaga ako. Kaka-bless. This is the third thing. The ministry has an eternal reward. Sino po dito ang gusto ng reward? Parang iba po nag-aalinlangan pa. Ulitin ko po. Sino po dito ang gusto ng reward? Praise the Lord. Ito maganda. Ito nakaka-bless. Pag nasa ministry ka, meron tong eternal reward. Totoo po. Serving God is not wasted. Yung maglingkod sa Diyos, hindi po yan masasayang. At times, the service was exhausting. Yes, totoo po yun. Nakakapagod po talaga. Nakakapagod.
sa isang pastor, alam nyo ang isang nakakapagod? Yung makinig ng iba't ibang mga problema. But that is part of serving people. Listen to them. At kung pwede kang gamitin ng Lord para makapag-share ng ika nga po mabuting balita from the Lord, dapat mo gawin yan sa pastor para mapalakas po sila. Ano ba nakakapagod? Yung pong ikaw ay bukod sa makinig, ikaw po ay makakita, makapagmasid ng mga iba't ibang mga ginagawa na mali. Nakakapagod po yung makita. Pangatlo, nakakapagod physically because you have to come from house to another house. You have to do the counseling and everything, mga kapatid. Pero alam niyo po, even though yun po ay exhausting, alam po, nakakapagod ang bagay po na yon, nakaka-bless naman po kapag lalo na nakikita mong may mga buhay na binabago ang Diyos. Hindi ba napakasarap ng ganun pakiramdam? Lahat po tayo dumadanas doon sa panahon na tayo po ay napapagod. Pero ano po ang sabi nga po, masasabi natin kung ang pagod naman natin ay ginamit natin kay Lord? Walang sayang. Bakit? Napagod ka para kay Lord. Alam niyo yung isang nakakapagod na walang kwenta? Yung pagod ka na dahil sa pagkakasala. Yun ang pagod na walang kwenta. Bakit po? Kasi ang dulo ng kamatayan. Alam niyo, hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga sacrifices natin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka nalilimutan ni Lord. Amen? So, ano man gagawin mo sa Kanya, sa Kanyang church na ito, in big ways or small ways, hindi nakakalimutan ng Lord yan. Ako, nakakalimot ako. Totoo yun. Yan katabi mo, nakakalimot din yan. Pero merong Diyos na hindi nakakalimot. Kaya, huwag mong isipin kung napansin ng iba o hindi napansin. Huwag mong isipin yun. Ang importante, ginawa mo yung kay Lord at hindi nalilimutan ni Lord yung ginawa mo na yun. In small ways or big ways. Ang tanong ko po, ano ang pwede mong gawin kay Lord? Alam nyo, wala po tayong paligsahan dito. Wala po tayo dito, mas malaki ang nagawa ko dyan kaysa kay Brother Ray. Brother Ray, maliit lang nagagawa yan kay Lord eh. Walang ganunan po dito, wala. Bakit po? Kasi lahat po tayo bilang bahagi ng katawan, big or small, importante kay Lord yan. Kaya wag mo minamaliit yung nagagawa mo para kay Lord. At hindi lahat ng ministry ay malaki. Meron talagang small ministry pero napakahalaga. Parang sa katawan, meron mga maliliit na parte pero napakahalaga. Isipin mo yung buhok sa ilong kung gaano kahalaga yan. Tama po ba? Paano kung ikaw yung buhok sa ilong ng iglesia? Eh di napakahalaga mo. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka kapatid. Tanong ko po, kayo po ba naniniwala na yung buhok sa ilong mahalaga? Oo naman. Eh isipin mo kung wala kang buhok sa ilong, eh di lahat ng puso pag nasinghot mo, diretso sa lungs. Di ba? Iba po sa inyo, nangulangot na. Exactly! Yun ang purpose niyan. Kung bakit meron tayong buhok sa ilong para yung pong dumi nasasala ho niya. No? Nasasala. That's number one. Okay? Pag nasasala ho niya yung mga gabok, yun nga po yung dumi, mucus na nakukuha po ninyo. Eh, sabi mo ko yung dumi na yung pupunta sa baga mo. Di ba? O pangalawa, ang nagagawa po niyang buhok sa ilong, alam niyo kung ano? Yung pong hininga. Yung hangin. Pag nag-inhale po tayo, ang ginagawa niya, ninoneutralize po niya yung hangin na pumapasok. Para pagpasok sa lalamunan, papunta sa baga, tama na po yung temperature. Kasi hindi pwedeng sobrang lamig, hindi pwedeng sobrang init. Ang galing ni Lord, no? Ang galing. Buhok lang yan sa ilong. Ha? Buhok lang yan. Di ba? Eh tapos kung minsan, galit na galit tayo. Binubulat-bulat pa. Huwag niyo ko galing. Bulutin yung balibot sa ilong nyo. Alam mo, bakit? Baka mamaga. Meron po akong kakilalang ganyan na binunot, bandang huli po, napadoktor po siya. Alam mo bakit? Na-infection eh. Eh syempre, bunot-bunot, na ano po yung loob. Tapos sundot-sundot. O, edi, namaga ang ilong niya. Imagine mo yung ilong na apektuhan dahil lang sa isa na, nasaktan. Sa church ganun din eh.
Isa lang ang hindi mag-function sa atin, lahat apektado. Kaya wag mo sabihin, wala naman ako halaga dito sa iglesia. Hindi mo na pinapansin ni Pastor. Dito ka ba para magpapansin? Ha? Wala tayo rito para magpapansin. Isa lang ang dapat pinapansin natin at yun ay si Jesus. Isa lang ang dapat nating pinaparangalan at gusto natin mapansin niya tayo. Walang iba kundi si Jesus. Siya lang. Huwag niyo nang isipin ako kung sino pa. Basta serve the Lord with what you have, with what you can, anytime, anywhere. Dahil anak ka ng Diyos. At huwag ka mag-alala because that service is not wasted before the Lord. Hindi sayang. Kahit ako minsan po, naisip po, ang liit-liit lang nagagawa mo. Wala, hindi yun sayang. Yung tagabunod ka lang ng mga, yung linya ng mga kuryente natin. Halimbawa po, di ba? Yung after worship, bubunutin mo lang yan. Mahalaga yan. Mahalaga. Alam mo bakit? Kasi pag naiwan po yan, nila Pastor Kit na nakasaksa, at dumigla po yan, sa susunod po, wag naman, di ba? Baka masunog po itong ating chapel na kinalulugaran. O, dahil laking ministry po. Di ba? Yung pong magbuhat po kayo ng upuan para isalansan sa gilid, malaking ministry po yan. Hindi yung katulad ng araw na pagkatapos ng service, nag-uwi lahat ng kapatiran, tapos si pastor, yung asawa niya, yung mga anak niya, sila ang tagasalansan, masakit na mga balakang. Hindi na ganoon. Bakit? Kasi nakita mo yung part mo. Huwag mo minamaliit po yun. O kaya mayroon lumapit sa iyo, pinayuhan mo, nagbago ang isip, di ba? Gusto na sana magpatiwakal, pero nakausap ka, nagliwanag ang isip, di ba? Hindi yan pala dapat gawin yun. Ministry yun. Akala niyo maliit na bagay yun. Yung makipagkwentuhan ka, ministry yun. Alam niyo, kung pwede ko lang po talaga kayo makakwentuhan lahat ng sabay-sabay na madidinig ko kayo lahat, gagawin ko po yun eh. Kaso hindi ko po magawa yun. Kaya kung pwede ba, kung po pwede lang, lahat naman po tayo, pagkatapos ng service, magkwentuhan naman kaya tayo, ano po mga kapatid. Kasi may nagagawa pala yun sa kapatid mo, nakakagaan ng loob. Amen? Yung makita lang yung katabi mo magaan na ang loob mo Sige, tingnan mo katabi mo. O, di ba? Ang gaan ng loob mo. Parang sama ng tingin nyo sa katabi mo. Nakakagaan ng loob. Makita mo na yung katabi mo, magaan na ang loob mo. Lalo na pag nakausap mo yan. Di ba? Amen po ba? Yes. So, serving the Lord is not wasted. Hindi masasayang yan. Tignan yung 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, ano sabi ng Lord? Stand firm. Stand firm. Bakit stand firm? Lalo panahon ito. Marami pong pwedeng maguga sa atin. Pero sabi ng Lord, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the Lord or to the work of the Lord. Why? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Wow. Even if people don't pay attention to you, God sees what you are doing. And there is a reward store for you. May reward. The greatest reward actually is Christ Himself. Ang pinakamalaking gantimpala po dito ay si Kristo mismo. We do not serve just for praise of men. Our real reward is to hear Jesus praise from Himself. Ito ang sabi niya Matthew 25 verse 21, well done, good and faithful servant. Sino po dito ang gusto masabihan ng gano'n? Praise God. Di ba po sa atin? Di ba kayo decided? Ha? Tapos po ang kamay ng gusto masabihan ni Lord ng gano'n. Wow, di ba? Isipin mo pag namatay ka, no? O pag namatay tayo, pagdating doon sa langit, si Kristo mismo ang reward. Siya mismo magsasabi, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Wow. Imagine one day, you and I will stand before God and He will say to you and to me, well done. Malapakan natin ang word. That's a great reward, di ba? Now, how can you invest in eternal rewards? Serve with the right heart. Now, question is, are you showing the right heart in serving or in your service? Persevere through trials. Ang paglilingkod kay Lord, di madali. May mga pagsubok. But you have to persevere, mga kapatid. Continue to serve in spite of trials.
Hindi mawawala ang trials. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, may trials. But the question is, are you going to persevere? Magpapatuloy ka ba? O sasabihin mo, alam mo, simula na maglingkod ako sa church na yan, ang dami kong pagsubok, titigil na lang ako. Wag! Mali yun! Kasi po, ang tunay na paglilingkod na susubok sa panahon po ng problema at sa panahon po na mayroon tayong pinagdadaanan. Doon nakikita saan ba talaga ang focus mo. Focus on the promises of God or focus on God's promise. Ang question, are you looking forward to the reward that God has promised? Tignan natin po yun. Yun ang gusto ng Lord. Alam niyo kung anong problema natin mga tao? Nakalimutan po natin yung design ni God sa atin. Ano po ba ang design ni God sa atin? Ang design ni God sa atin, tayo po ay tumira for life, forever sa Kanya. Amen po ba? God's design is for us to live in eternity forever. Amen? With Him. Kasama po siya. Kaso ito pong problema sa atin, ang focus po natin ay nasa temporal. Nakakalimutan po natin yung design ni God. Yung design ni God na one day mamamatay ako, mamamatay ka, mawawala tayo sa mundong ito, haharap tayo sa eternity. Ang question ngayon, saan ba ang focus mo? Ang focus mo ba ay sa temporal, yung mabuhay ng mahaba dito? O ang focus ba ng buhay, lakas at oras mo ay doon sa buhay pagkatapos ng buhay sa mundong ito? Focus on God's promises. Why is it that important, no? Why is it important to have ministry in the church? First of all, it's a divine call. It is a call from God. Second, ito po ay nakakatulong for what we call church strengthening. Ito'y nagpapalakas sa iglesia. It strengthens the church. And don't forget, mga kapatid, very important na meron po tayong ministry because of what we call eternal reward. It has an eternal reward. Now, I want you to reflect on this. Gusto ko magkaroon po kayo ng reflection. Are you actively serving or are you just watching? Hindi po mananalo ang Church of Christ San Pedro o ang COC San Pedro family if all of you will just watch and not serve. What part of the ministry does God call you? Anong bahagi ng ministry tinawag ka ng Diyos? Na-discover mo na ba yan? At kung ikaw naman ay naglilingkod na ngayon sa iyong ministry, have you ever asked yourself, how can you improve your service? How can you improve your service? Or kontento ka na lang na ganyan? Huwag po mga kapatid. Grow up. Grow up mga kapatid. Lumago pa tayo ng gusto. So here's my final challenge. Find a ministry where you can serve. Sa small group, kung saan kayo iniimbitahan ng mga facilitators o ng ating mga connect group facilitators, be involved in that small group. Marami po sa atin ang hindi pa involved sa small group. Karamihan po ng mga nag-a-attend doon ay mga leaders din. Mga kapatid, find where you can serve. Yun po, pray for and support other servants of God. Ipag-pray po natin, supportahan po natin yung mga naglilingkod sa Panginoon and use your talents for the glory of our God. Mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit di ka lumalago, kasi hindi ka involved sa ministry. If you really want to grow, then find a ministry and surely you will grow. Always remember that ministry is an outpouring expression of your love to God. Hindi kita pinipilit, pero kung mahal mo si Lord, hayaan mo yung pagmamahal na yan na nag-uumapaw ang magtulak sa iyo para magministeryo para sa Panginoon. Shall we stand and let's have a word of prayer? Hallelujah. Bigyan nga natin ng clap offering ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Lord, we praise you and we thank you for this wonderful time.
of hearing your message, your sermon this morning, O God. Totoo po, Lord, aminado po kami na marami pong pagkakataon wala kaming time. And we are so sorry, O God. Ang totoo po kasi may time kami, kaya lang yung priority po namin ay nailalagay po namin sa ibang bagay. Kaya Lord, salamat sa pagkuha mo ng atensyon namin sa umagang ito. Ngayon, Panginoon, nagpapasalamat po kami for the privilege of serving you. Lord, teach us to be faithful and diligent in the ministry kung saan po kami tinawag. Para ang buhay po namin maging blessing sa iba at maghatid ng kaluwalhatian sa inyo. Lord, kung ngayong umaga kinausap po kami na very personal way, salamat na marami po at huwag po kaming magmatigas. Sa halip sundin po namin yung leading mo para po, Panginoon, sa higit na ikatatagumpay at ikaluluwalhati ng banal na pangalan mo. Thank you so much, Lord, for your message. All glory and honor belongs to you. Belongs to our Lord and Savior Jesus Christ. Lahat tayo magsabi na, Amen, Amen, and Amen. Lord, let's clap your hands for that. Remember, mga kapatid, the ministry is not just about working for God. It's working with God. God bless you. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Kalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw
Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming inaawitan na tunay at tapat na nagmamahal sa amin. Napakadakila at marapat kang pasalamatan sapagkat ang Panginoon, ikaw ang Panginoon ang bibigay ng kagalakan sa bawat isa. Salamat din po, Ama, sa umaga na ito na napakinggan naming salita na kung paano nagbigay sa kalakasan na espiritual na naming manampalataya. Napakabuti mo, Ama, sapagkat ang bawat isa sa amin ay binigyan niyo po na mga kaloob na ang gagamit nito ay kami rin po at ikaw ang bibigay ng kalakasan. Sa amin po paglabas sa bahay-sambahan na ito, inihiling po namin sa iyo ang ministry na ipinagkaloob niyo sa amin ay nawa po ay magamit namin ayon sa iyong biyaya at ayon sa iyong karunungan na ito po ay ituturo niyo sa amin. Dalangin namin sa iyo, Ama, paglabas namin sa bahay-sambahan na ito na kami po ay iyong ingatan at patuloy niyo pong gabayan sa aming mga lakad. Saan man kami paroroon ay patuloy po namin pinagkatiwala ang aming mga sarili, Ama. Maging ang aming hanap buhay, Ama, ay patuloy din po namin pinagkatiwala na kung paano yung pinagkatiwala nyo sa amin ay aming ibinabalik sa iyo, Ama, sapagkat ikaw ang ibigay ng karunungan ng bawat isa sa amin. Maging ang mga nagtatrabaho sa kanya-kanyang trabaho, Ama, ay amin din po silang lalapit sa iyo, Ama, na patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, karunungan, upang ang kanila pong trabaho ay patuloy po nilang magampanan, Ama. Ganun din po, Ama, amin po nalapit sa iyo, Ama, ang ministry ng cell group, Ama, hiniling namin sa iyo, Ama, na ang bawat sa amin bilang iyong mga anak ay maglingkod at nawa ay sila po ay lumago ang kanilang espiritual na pananampalataya upang ang bahay-sambahan ito o ang buong San Pedro ito ay mapuno ng iyong mga anak na kung paano ay ito ay iyong nais naman. At lahat ng ito ay aming pinagpapasalamat at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay suman sa Kanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Siya naman.